Hi everyone, good morning. Ako i-share. When the exercise ko, God spoke to me. Yesterday manggod is nag-attend ni og kanang kuan namatyan. So kato siya is nag-visit ni ang namatay ato is iyahang baby. Namatay ang baby, 1 month pa lang. Namatay unexpectedly. Daghan kay siya question, ang mga daghan gid kay question sa Ginoo ano ako to siya nga baby is kanang kuan man gud pinangayo to niya sa Ginoo ba. And then she's been waiting for it for how many years kay only girl, mga siya girl and kato pa yung gihatag ni Lord and gikuha ra sa Ginoo sa iyaha for an kuan kanang dili gid kita masabtan nga reason. Wala kuan gid siya. Naging gid siya question sa Ginoo nga nung inadto pa. So yesterday katunami dito kuan ko sa Ginoo, gi-convict ko sa Ginoo. Grabe ka strong ang conviction sa Ginoo. Nga duulan ako to siya. Duulan ako ang mother sa baby kay i-pray. Ako maulaw ko kay daghan kayo tao. Daghan tao and aside from that na ako ang 2 sisters nga kanang maulaw pa sa ko pagpakita man good because wala sila naanad sa ako ang ingon ani ko. And we have different faith man good. Busa they thought it's religion. Busa nagkaduwa-duwa ko ba o duol kagahapon but si Lord grabe gid ang iyang conviction. Murag dili gid palakaw ni Lord hantod dili gid ako duulan ang mama and I pray. I even told God nga kanang Lord, unya na ako mamingaw na kay akong duulan ng mama but then si Lord gusto niya nga right now i-pray good. Niya happy kami manguli. Nagdalugdog og kusog jud kaayo and nahadlok na gani ang naa didto sa ila kay grabe gid ka kusog ang dalugdog and then para sa ako it's God gid to, si Lord gid to ang nag-spoke sa ako ang buhaton ko na lagi. So nagpabaga na jud ko maong kay grabe ang conviction ni Lord sa akong heart. Murag halos dili na ko kag gapalpitate na ko kay kulbaan na gid ko but then akong gibuhat kay murag para sa ako kung dili na ko to buhaton managot gid ko kay Lord. So muto akong giduulan, ako siyang gipray and thanks God nga ganang pagkahuman ako pray at peace with you akong kasing-kasing and nakita sa nako ang pamuhat sa Ginoo. Thank you Lord, thank you Jesus. So karon while I'm exercising ang iyang ginaingon sa ako is kanang about pain. So if you are struggling karon sa unsa ba na nga pain ang imong gina-struggle, either loss of your job, na walahan ba ka og mahal sa kinabuhi or gi-reject ba ka or kanang sa man klase nga pain, dili ba makita imong worth, whatever struggle you are facing right now, unsa man klase nga pain, I want you to know nga si Lord gusto niya ipaabot sa imuha nga i-embrace lang gid na nga pain. I-embrace lang yun. Don't try to escape from that pain because your pain has a purpose, na reason. And kanang let God lang gud intervene sa imuhang struggle, sa imuhang pain, and be open hands gud sa mga panudlo sa Ginoo because ang imuhang pain is magamit gid na nimo puhon sa katuyuan sa Ginoo. Embrace that pain and open for the instructions sa Ginoo because someday kanang imong pain mahimo na nimong testimony, magamit na nimo sa uban nga mga tao. That pain will help others to kanang grow in the relationship kay Lord and of course mahimo siyang tubag sa mga problema sa uban ng imong pain. So let God change your heart through the struggle you are facing right now and kanang ask God nga maka-endure ka because naagid akong katuyuan ang imong struggle nga ginaatubang naagid akong katuyuan ang pain nga imong gina-face karon and kanang someday gamiton gid na sa Ginoo para sa iyang purposes, pahimaya iyang pangalan. That
pain will help others na makasabot pud sila sa kabubuton sa Ginoo, and of course that pain will make you a better person, into a person that God planned you to be. Embrace that pain, learn from that pain, kanang let that pain teach you kung unsa ang buot itudlo ni Lord sa imuha. And kanimang gumtanan nga kakahitabo sa ato na reason, na purpose, and dili nato job nga to figure it out nganong hitabo nga na sa ato. It's not our job. Ang ato lang yung job is to trust God with all our hearts. Hindi siya sa Proverbs 3 nga do not lean on your own understanding, but trust God and acknowledge Him in all your ways. So, we are not asked to figure it out nganong gakahitabo man na sa ato. Ang giingon lang ni Lord atong trabaho is to trust Him fully sa gakahitabo sa ato. Si Lord na bahala mag-solve ana imuhang problema. Ang imuha lang gyud is to learn from that experience, to draw nearer kay Lord, and para maka-endure ka, and para ma-learn sa gyud nimo ang mga lessons na buot itudlo sa imo sa Ginoo, na magikatuyuan ang tanan. And always good pa dool sa Ginoo kanun na jud, because naapod ang yawa nga gaatang pod na siya sa imuha nga masala jud ka anang pain nga imuhang gakamati karon. But please always choose to draw nearer to God. Always good na pagpaduol sa Ginoo. I pray that the pain you're experiencing right now will kanabitang mas mag-grow pa imong faith and mas maila pa nimo ang Ginoo, because kung imo sad jud bitong i-try to escape ang pain nga imo gaka-feel karon, ma-miss gid nimo ang lesson nga giitudlo ni Lord sa imuha. So embrace that pain. Let that pain change your heart. Let God move in the midst of your struggles. Let God renew your mind. Let God solve that problem. All you have to do is to trust Him, and don't try to figure it out unsa solution ana. But all you need to do is to trust the one who is in control, to trust God. It's not your job to control the things. Kang Lord na gid na siya. So help yourself through drawing near to God.